natin 10 senyales o sakit sa mga lalaki na dapat nating bantayan. Okay? Meron kasi itong mga 10 condition, mas common sa lalaki. Iba ang sakit ng mga lalaki, iba sakit ng mga babae. So sa mga misis, nakikinig sa atin, bantayan nyo si mister, sabihan nyo. Iba kasi ang lalaki, di ba? Alam naman natin, lalaki mas matigas ang ulo. Ayaw magpa-check up ang lalaki, di ba? Hindi nakikinig gaano ng health tips. Maraming bisyo, di ba? Ang lalaki mas naninigarilyo, mas umiinom ng alak, mas stress. Di ba? Lahat yan nagko-contribute sa 10 senyales at mga sakit. Okay? Number 1, mga lalaki mas tinatamaan ng sakit sa puso at diabetes. Okay? Heart attack, high blood, mas common yan sa lalaki. Paano yung mga lalaki nga kasi, unang-una, actually mga lalaki mas maikli ang buhay. 4 years, mas maaga na mamatay ang lalaki kumpara sa babae. At ang puso ng lalaki, mas nagkakasakit kasi ang mga lalaki walang estrogen. Babae may estrogen, pinoprotect niya yung puso Habang hindi pa menopause yung mga babae, protected yung heart. Pag nag-menopause, doon lang tumataas yung risk ng heart disease. Tsaka mga lalaki, ayaw magpa-check up yan. Takot sa doktor, kahit may nararamdaman. Malakas pa manigarilyo. So, heart disease kalaban, diabetes kalaban, cholesterol din kalaban ng lalaki, mahilig kumain, mahilig uminom ng alak, pati stroke. Okay, sinama-sama ko na yan, number 1. So, para ayusin, syempre, lifestyle change, iwas sa masyadong unhealthy na kinakain. Number 2, problem ng mga lalaki, erectile dysfunction. Okay, alam ko, konti lang aamin nito. Pero pag ang lalaki, edad 30, 40, 50 years old, medyo humihina na yan sa pagtatalik. Hindi na, paano ba natin sasabihin? Yung performance ng lalaki, mas hindi na ganun katagal, hindi na ganun katagal. O ganun nila sabihin natin. Oo, hindi na. So, mas konti na lahat. Kahit yung semilya, mas konti na. Dati, araw-araw gusto magkipagtalik. Ngayon, baka once a week, every 2 weeks na lang. Bakit po? Kasi after 30 years old, ang lalaki, bumababa na yung testosterone. So, pag bumababa na testosterone ng 40, 50 years old, yan, tumataas na yung buhok. Diba? Nagiging letter M shape M shape nga ang tawag dyan, parang letter M. Tapos, ang muscle ng lalaki, pag tumatanda na, syempre, humihina na rin. Lumalaki na ang tiyan. Diba? Lahat yan nagko-contribute sa erectile dysfunction. So, mas mahina talaga yung lalaki. Dapat mas fit, mas nag-exercise, tsaka dapat controlled ang blood sugar. Pag may diabetes ka ng 5 years, 10 years, 5 years na diabetic, mahina na sa pagtatalik. Okay? Pero maraming hindi aamin dyan kung magko-comment, lalo na pag 60, 70 years old. Mababa testosterone. Number 3, problem ng lalaki. Halos lahat problema ng lalaki to. Hirap sa pag-ihi, madalas umihi, masakit sa pag-ihi, tapos parang ayaw lumabas. Kaya nakita niyo yung mga lalaki, edad 50, 60, yan, lumalaki na ang prostate. Ang prostate, para siyang size ng chestnut, kastanyas, sa labasan ng ihi. So pag lumalaki yan, hindi lumalabas yung ihi, mahirap. Kulang na yung lakas. Di ba? May kasabihan nun, pataasan ng ihi, hindi na nila kaya. Kaya po nakita nyo sa banyo, basta may edad, hahawak pa yung lalaki sa dingding para lang may puwersa. Tapos sa gabi, madalas na rin umihi kasi pati yung bladder, mahina na rin. Medyo lumiliit yung muscle, hindi na kaya ng maraming maiipon na ihi. So, prostate, lumalaki, at syempre, iniingatan din natin prostate cancer. So, edad 50, 60 pataas, dapat mas healthy ang kinakain. Paano magiging healthy ang prostate? Bawas sa matataba. Beef, pork,
yan talaga iniiwasan. Gatas, medyo ingat. Mga sili, mga anghang, di rin ganun kaganda. Dapat more healthy, more kamatis sa prostate. Pero may mga gamot. Para malaman kung lumalaki ang prostate, papa-ultrasound ng prostate. Okay, edad 50, makikita yung sukat. Dapat 25 grams lang yan. Pag lumaki na yan, 40, 45 grams, hirap na umihi. May gamot binibigay ang urologist. Punta po kayo. Okay, kasi pag talagang nabarahan na, inooperahan pa yan. So, pagbabago sa pag-ihi. Number 4 problem ng mga lalaki, tiyan. Okay, maraming lalaki. Masakit ang tiyan, nagbabago sa pagdumi, may dugo sa pagdumi. Okay? Pwedeng ulcer, pwedeng almoranas. Siyempre, lalaki kasi mas stress minsan eh. Ang lalaki kasi hindi malabas ang stress. Sa mga babae, nakukwento nila problema nila, nare-release nila, umiiyak sila, nalalabas nila. Yung lalaki, minsan isip ng isip. Sobrang stress, di ba? Sumasakit ang tiyan. Poor diet, kakain ng napakarami, puro unhealthy. Kaya yung mga lalaki, tulad na sinabi ko, mas maagang namamatay, mas higher risk for cancer din. Okay? Maraming cancer sa bituka, lalaki din ang tinatamaan. So, pag pumapayat, sumasakit ang tiyan, colon cancer. Lalaki din mas tinatamaan. Okay, so mga higher risk to digestive issue. So ulcer, GERD, stress, meron sa lalaki, meron sa babae. Number 5, nakita nila to, common sa lalaki. Problema sa baga. Okay? Bakit mga lalaki ang may sakit sa baga? Emphysema, pneumonia, tuberculosis, lung cancer, lalaki, mas tinatamaan. Bakit? Siguro yung lalaki nagtatrabaho sa labas, mas madalas exposed sa usok. 'Di ba? Usok ng ng tambucho, air pollution. Lalaki din malakas manigarilyo. Mas marami nag-i-smoke, exposure sa air pollution, lagi nagtatrabaho, kaya mas nasisira ang baga ng lalaki. Okay? So common 'yan pag lung cancer sa lalaki, pwede 'yan. Bukod dito, yan, mainly yon sa sigarilyo. So, cough, plema sa umaga, smoker's cough, tawag yan. Paggising sa umaga, dadahak ng may plema. Tapos, umaabot to sa emphysema. Alam niyo, emphysema, di ba? Pag nasira na yung baga, lalaki hirap na huminga. Hinihingal na, kailangan na ng oxygen. Minsan, may tuberculosis pa, may TB pa, may spot sa baga. So yan, number 5, cough issues. Number 6, problema ng lalaki, binabantayan natin yung biglang namamayat pag tumatanda na. Okay? Kasi pag biglang namamayat, pwedeng may diabetes o umiiwas tayo sa mga cancer. Diba? Anong mga common cancer sa mga lalaki? Malakas din uminom ng alak ang mga lalaki. So, liver disease. Binabantayan natin. Liver cirrhosis, namamayat din yan. Yung liver cirrhosis, nasisira. Liver failure yan eh. Problema rin natin, liver cancer, pwede rin yan. Lung cancer din sa smoking. So, weight loss sa lalaki, mag-iisip ka. Number 7, mga lalaki, mental health issues. Parehong may problema, lalaki at babae sa mental health. Nagbabago yung mood. Pero usually yung lalaki, mas hindi kaya dalin ang problema. Diba? Kung makikita nyo, pagdating sa mga balita, lalaki mas bumibigay pag sobrang stress, nagwawala, o nakainom ng alak, nakikipag-away, baka nananakit ng partner, lahat yan. Diba? So, pag lagi nang mainit ang ulo, nalulungkot, ninenervyos ang lalaki, di ba, pwedeng depression na yan, kulang sa pera, may problema sa pamilya, di ba? Lalo na kung yung lalaki, syempre may bisyo. So, changes in mood, yung mga lalaki, hindi pa nang kukwento yan, ayaw pa magpa-check up.
Sasabihin mo, pumunta sa doktor, pumunta sa psychiatrist, hindi papayag yan. Dadaanin nila sa alak na lang, di ba? Pero hindi maganda. Number 8 problem ng mga lalaki at babae. Ito, both naman lalaki at babae, joint pains. Masakit ang kasukasuan. Siyempre, sa trabaho ng lalaki, nagmomotor o construction worker, common ang carpal tunnel syndrome. Mamanhid ng kamay. Sa kakatrabaho yan, di ba? Osteoarthritis, common din sa tuhod, sa ankle, sa kakalakad din ng mga lalaki. Back pain, common din yan sa lalaki. Kasi nga sa kakatrabaho. So, osteoarthritis, gout, common din, tsaka carpal tunnel, common din. Number 9, senyales, babantayan, yung mga pagbabago sa balat. Okay? Pwedeng may nunal, pwedeng skin cancer. Pag-expose ka lagi sa araw, common din yan. Baka may mga bukol-bukol yung mga lalaki, hindi napapansin. Bukol sa leeg, bukol dito sa thyroid, bukol sa katawan. Bukol din sa egg ng lalaki, sa testis. Sa itlog ng lalaki, meron ding testicular cancer. Common din sa lalaki. So actually, kung ang babae, kinakapa ang breast, sa lalaki, bira yung breast cancer. Common pa nga yung testicular cancer. So, yung itlog ng lalaki, kinakapa din. Pag kinapa yung egg ng lalaki, tapos may nakapakang matigas-tigas. Parang kasing tigas ng munggo. Hindi po normal yun. Okay? Meron akong kakilala, classmate, namatay din sa testicular cancer. Bata pa. So, minsan, tsambahan eh. Hindi mo alam sino. So, skin changes, importante. Number 10 na binabantayan sa mga lalaki, panlalabo ng mata, common. Sa tenga, humihina, very common. At dahil hindi nga masyado makakita, hindi masyado makarinig, balance issues, mga lalaki. Ang lalaki, mas madalas na aksidente. Very common ma-accident. Lalaki kasi, sila nag-umaakyat ng bubong, nagtatrabaho, kailangan gumawa nito, nahiwa ang kamay, di ba? Nakipag-away, nahulog, na-accident, natamaan yung ulo. Lahat ng mga accident na maiisip mo, di ba? Na-expose sa pesticide, o may mga makina na ginagamit, lalo na pag tumatanda, di ba? Hindi ko nakita nahiwa ako So, eye changes, ear changes, balance issues, and accidents common din sa lalaki. So, rule out din natin minsan, pag walang balance, mamaya stroke pala yan, di ba? Stroke sa sobrang alak, pwede rin yan. So, ito po yung mga 10 binabantayan natin sa mga lalaki. And syempre, tulad na sinabi ko, 4 to 5 years earlier na mamatay ang lalaki kumpara sa babae. Mas mahaba ang buhay ng mga babae. So, anong gagawin? Siyempre, kailangan ma-check up. Basic check-up sa mga lalaki. Blood pressure, blood sugar, blood pressure. Dami may high blood na lalaki. Diabetes, chine-check natin yan. Prostate, basta 50 years old, kailangan ma-check yung prostate. Tapos itong mga bukol-bukol, very common sa lalaki. Colon cancer, lung cancer. Kayo po mag-comment. Yung mga magulang nyo, mga tatay nyo, di ba, mga kakilala nyo, yung cancer, mabilisan. Tsaka yung mga lalaki, ayaw talaga magpa-check up yan. O, hindi yan nanonood ng health tips. May nanonood, pero sa 10 nakikinig sa mga health tips, 7 babae, 3 lang ang lalaki. Kaya nga, mas hindi aware, iba ang sinesearch ng mga lalaki sa online, mas gusto nila tingnan yung mga magaganda Kaya sila nalalagutan, ayaw nilalagaan ang sarili natin. Anyway, sa mga misis na followers ko, trabaho nyo naman alagaan ng mister nyo. Pag nakita nyo meron na nitong warning signs, pilitin nyo na. Dalhin nyo na sa doktor para humaba ang buhay nila. Sana po nakatulong tong tips natin. Share po natin sa ating mga lalaking kapamilya at kaibigan. God bless po.